So ito naman mga pre, pag-usapan naman po natin itong, about po dito kay Trillanes. Ayan, Trillanes, may banat po dito kay Tubit Tiangco. Matinding banat 'to. So, tingnan natin anong klaseng banat ito mga pre at, bigyan po natin ito ng, reaksyon at nararapat lang talaga na banatan ni Trillanes itong, Tubit Tiangco na 'to kasi, bida-bida din, eh, wala ding kuwenta, eh. Oo, wala ding kuwenta itong si Tubit Tiangco. Kaya anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating, kaunting reaksyon dito sa bidyong ito, ayan, ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre may kumpleto po yan, kumpleto. May TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Kalimbangin nyo na lang po yan. At para kahit saan lang po tayo magkita sa YouTube, Facebook, TikTok, magkasalubong tayo palagi. O, di ba? So, ito na mga pre, no? Panoorin na po natin yung video at magbigay po tayo ng reaksyon. Siguro I'll name one, itong si Toby Tiangco. So, yan yon. Kasi I'll tell you, siya yung ginawang campaign manager ng Alyansa. By his own admission, hindi siya nangampanya. Wait lang. Bago po yan. Sige, tuloy muna natin. Admission, hindi siya nangampanya sa Mindanao. Teka, siya yung ginawang campaign manager ng Alyansa. Pero nakakapagtaka, bakit parang doon siya sumusuporta sa mga Duterte? Diba nung time na yun, pansin nyo? Siya yung campaign manager ng Alyansa, pero yung suporta niya, nandun sa kabila. Halata naman, di ba? Sa ano to? Dumidikit ka lang sa kay PBBM o sa administrasyon dahil siya yung Pangulo. Pero yung loyalty mo, wala talaga sa Pangulo. Ano yun? Diba? Harap-harapan na, alam mo, mahirap yan eh. Harap-harapan niya pong ginagago. Para sa akin, panggagago yun eh. Ginagago yung administrasyon. Lalong-lalo na yung mga Pilipino. 'Di ba? Kasi parang ang ginagawa niya dito panlilin lang, 'di ba? Kulang na lang niya sabihin, nandito ako, suportado ko si PBBM, pero hindi naman pala. Nakasuporta naman pala dun sa kabila, 'di ba? Sa mga banat niya, sa mga sinasabi niya, statements niya, mahalata mo po talaga na wala po talaga yung suporta niya kay PBBM. Wala. As in, wala. Parang nagkukunyari lang po. Drama. Magaling siguro itong artista. 'Di ba? Tutuloy natin. Sa Mindanao, he practically gave away Mindanao doon sa kalaban. And for that, Ano sabi, away Mindanao doon, he practically gave away Mindanao doon sa kalaban. And for that, natalo. Biruin mo, ang dami nilang, bastante sila ng resources. The whole government propaganda machinery under pwede ring in my opinion, pwede ring etong si Tiangco dumikit sa administrasyon. Okay? Bigyan ko kayo example. Ako, presidente ako. May isa akong pinagkakatiwalaan na tao o ginawang campaign manager ngayon. So itong tao na to, ang gagawin niya, dapat always i-promote yung aking grupo, ganyan. Or siya yung magmamanage, ganun. Pero ang ginagawa niya, dahil ayaw niya sa akin, plastic na tao, yung pinagkakatiwalaan ko, ang gagawin niya, syempre nakasuporta siya sa kalaban, ang gagawin niya, hindi po magtatrabaho ng maayos. Para yung aking pinopromote na mga politiko, bumagsak. Ang manalo yung kabila. Ganun, parang bang tanim. Parang tinanim siya dito. Yun lang ay aking opinion at base sa aking pag-a-analyze. Okay? So, parang ganun po yung pagkakaintindi ko dyan. Mahirap pagkatiwalaan yung ganyang klaseng tao. At his disposal, tapos natalo ka. Tapos nung natalo siya, nagngangawa siya na ang reason daw yung impeachment. Di ba? Ang reason ng impeachment. So, parang ang dating, sana naman hindi mo na tinuloy yung impeachment, parang nanalo ka dito sa mga lugar na to, parang gano'n. Di ba mahalata mo, DDS talagang kupal?
Ha? DDS talaga eh. Parang gusto niyang sabihin, "Oh, kaya naman tayo natalo, kaya ka naman natalo yung mga manok mo, lalong-lalo na mga manok mo kasi, dahil diyan sa impeachment." Parang parang nililigtas niya yung sarili niya do'n. Habang parang pasimpleng pinupuri yung, kabila, 'di ba? Mariusip naman. Ha? 'Di ba? Ano yun eh, incompetence yun. Pero we found out, he was working for the other side kasi Oh, hindi nga oh, ayun. Nagtatrabaho din, 'di ba, sa kabila. siya pumirma ng impeachment. Oh, hindi siya pumirma nung impeachment ni Sara Duterte. So, DDS, suportado mo yung kabila. So, ibig sabihin, itong si Tubit Tiangco, tanim ng kalaban dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, syempre, ako, suportado ko yung Pangulo, di ba? Hinahalata ka na namin. Halatang halata, di ba? Yung ginagawa mo. Hindi ka pala pumirma eh. Kupal ka eh. Oh. Tapos ginawa kang campaign manager. Tapos wala kang ginawa. Natutulog ka lang sa pansitan. Eh bakit? Eh, tinanim ka siguro eh. Oh. Diba? Walang ginawa. Oh. pumayag na yung boss mo. 'Di ba? Pumirma tapos siya hindi siya pumirma. So anong ibig sabihin? Saan ka ba sumusuporta kung ganun? Sa administrasyon o sa mga Duterte? Hindi ka pumirma eh. Huwag mong sabihin, hindi, suportado ko naman ng Pangulo kahit hindi ako pumirma. Katarantaduhan yan. Di ba? Eh, wag nga ako. Napakalaking red flag no. So, yun, tapos nag-aspire yun na maging speaker. So, ang tinarget niya yung si Romualdez. Yun na naging primary preoccupation nila. Binulungan ng binulungan, na kailangan matanggal. O di ngayon nung natanggal, Oh. Eh, yun yung plano talaga nila. 'Di ba? Uunahin si Speaker Martin Romualdez, kasunod yan si PBBM. Ganyan yung plano ng mga kupal. Ay, nako. Pero ang tanong, nagtagumpay po ba sila? Alam mo, kahit nag-step down na po si Martin Romualdez, hindi po ibig sabihin nun, guilty si Speaker, di ba? Pagrespeto yun. Pagrespeto. Para patunayan sa inyo na hindi po niya hangad yung kapangyarihan. Kasi kung wala ka namang ginagawa talagang masama, di ba? Eh walang mangyayari sa'yo. Hindi ka matutulad kay Zaldico. Kasi yun talaga, masamang tao yun. Masamang damo, kupal pa. Diba? Wala mo, malinis ka. Naku po. Tingnan mo si Romualdez. O, diba? Kung guilty yun, di ba bababa yun? Bilang House Speaker. Diba? sinabi nila, ang mawawala yung problema pag natanggal. O di, tinanggal. Ngayon, sabi niyo, mawawala yung problema. O bakit ngayon may problema pa rin kayo? Ha? Tinanggal. So, sino naman yung gusto niyong tanggalin? Si PBBM na naman. Akala ko ba mawawala na yung problema? Eh bakit naggangawa pa kayo dyan? Eh bakit tuloy-tuloy pa rin yung paninira nyo? Alam nyo, sa totoo lang, kayo yung problema eh. Lalo na tong Tiangco na to eh. Diba? Yan po yung isa sa problema. Nako, ewan ko ba? Ba't dami pang sumusuporta sa taong yan? Nawala ba yung problema? Hindi naman nawala. Ngayon, at the doorstep na ng Malacanang, yung problema. Because they listen to such people as Mr. Toby Tiangco. So, yun lang mga pre, no? Nagkamali tayo ng akala natin matino itong si Toby, no? Wala pala. Hindi po si Spider-Man si Toby Tiangco po ito. Anyway, kayo mga pre, anong reaction nyo sa video ito? Ayan comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento dyan. Ayan syempre, bago po tayo magtapos ngayon sa ating video, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook naman po tayo dyan. Ayan sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. So hanggang dito na lang po muna yung ating video mga pre.
Ako po'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat, wala.